Patuloy pa rin ang Kongreso sa pagdinig ng inisyal na konsiderasyon upang beripikahin ang mga inihaing impeachment complaint laban kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dito tinilakay ang mga reklamong isinampa ni Attorney Andre De Jesus na inendorso ni Pusong Pinoy Representative Jet Nisay at hiwalay na reklamo ni Liza Maza na inendorso ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, Gabriela Party List Representative Sara Ilago at Kabataan Party List Representative Rene Co. Sa naturang pagdinig, tinalakay ang mga kaukulang grounds for impeachment na kaugnay ng mga nagdaang naganap sa naturang administrasyon. Sa reklamong inihain ni De Jesus, dito nakapaloob ang paglabag sa konstitusyon sa umanong pagtulong sa International Criminal Court o ICC na isurrender si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bahagi rin ang umano'y adeksyon sa ipinagbabawal na droga, kung saan ito'y nakakaapekto sa kanyang panunungkulan na base sa pahayag ng kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos. Graft and corruption, bunsod ng umano'y maanumalyang budget insertions, kaugnay ng flood control projects at General Appropriations Bill mula 2023 hanggang 2026. Unconstitutional use of funds, gawa ng pagkabigong i-veto ang mga unprogrammed appropriations at ang pagtatakip sa mga umanong tiwaling kaalyado matapos ang paglulunsad ng Independent Commission for Infrastructure. Maging ang pagtataksil sa tiwala ng publiko, bunsod ng mga nauna ng reklamo. Sa naturang pagdinig, nakakuha ito ng 46 na pag-apruba, isang pagtutol at isang pag-abstain. Bagamat ito ay napagpasyahang sufficient in form, itinuturing itong mahinang reklamo ng mga mambabatas. Samantala, ipagpapatuloy na bukas ang deliberasyon sa inihaing reklamo ni Maza. Dito inihayag ng mga mambabatas na mahalagang ipagpatuloy na lamang ito sa susunod na araw upang maging maayos ang desisyon kaugnay ng hiwalay na reklamo. We likewise suspended the deliberation on the sufficiency on substance with respect to the second complaint, that is the Maza et al., because what happened today was quite exhaustive already and we wanted the Kongs to have fresh mind. Samantala, ayon naman sa palasyo, irrelevant umano ang nasabing reklamo dahil sa kawalang ebidensya nito. Dagdag pa rito, inihayag din ng Pangulo na ang posibilidad ng pagbagsak ng ekonomiya bunsod ng mga inihaing reklamo. Dito nilinaw ng mga kongresista na bagamat kanilang nirerespeto ang pahayag ng palasyo rito, nararapat pa rin na gampanan ang kanilang tungkulin bilang demokratikong pamahalaan. Irrespective of whatever its impact is on the economy, magtutuloy naman po yung mga proseso. Di ba? Kasi proseso po ito ng pagpapanagot ng mga impeachable officials, whoever it is. So, ang totoo po, yun po yung mandato po namin. So we will proceed with the mandate, whatever its impact will be on whichever sector of the country. Kaugnay nito, nilinaw din nila na ang batayan sa bilang ng araw kung gaano katagal ang nasabing deliberasyon. But if you're talking about the definite time we're supposed to spend with regards to the impeachment against the president, there is no definite time. It depends really on the progress of the deliberation. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.